Mabuhay! Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Rehiyon 11 o mas kilala bilang Davao Region na matatagpuan sa timog silangan ng Mindanao. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng 4 na lalawigan. Ang rehiyong ito ngayon ay tinatawag na Rehiyon ng Davao. Ang mga lalawigan nito ay ang Compostela Valley na ang kabisera ay ang Nabuturan, Davao del Norte na ang kabisera ay ang Tagum, Davao del Sur ay ang Digos, Davao Occidental ay ang Malita, Davao Oriental na ang kabisera naman ay ang Mati. Ang kasaysayan ng rehiyon ay nagsimula pabalik sa mga panahon kung kailan ng iba't ibang tribo ay sinakop ang rehiyon. Naniniwala ang Manobos, Mandayas, Kalagans, Mansakas at ang Bagobos sa lugar. Ang mga ito ay parehong mga tribo na lumikha na maliliit na pamayanan at mga komunidad na kalaunan ay naging Mindanao. Sa kabuuan, ang Rehiyon 11 ay may makulay na kultura, malakas na ekonomiya at magagandang kalikasan. Ito ay patuloy na nagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng Pilipinas bilang isang bansa. Ngayon, dadako naman tayo sa Compostela Valley. Ang lambak ng Compostela ay ikatlong pinakabagong lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Nabuturan ang kapital nito at napapaligiran ng Davao del Norte sa kanluran, Agusan del Sur sa hilaga at Davao Oriental sa silangan. Sa timog kanluran naroon ang Golpo ng Davao, dating kasapi ang lalawigan, tinatawag na Combal kapag pinaikli, ng Davao del Norte hanggang naging malayang lalawigan noong 1978. Ang lalawigan ng lambak ng Compostela ay nahahati sa 11 bayan. Ang mga bayan na ito ay ang Compostela, Laak, Mabini, Marco, Maragusan, Mawab, Moncayo, Montevista, Nabuturan, New Bataan, Pantukan. Ang mga pangunahing produkto naman dito ay ang abaka, mais, bigas, kape, asukal, niyog at sari-saring prutas tulad ng saging, pinya, durian at marami pang iba. Ang mga hanapbuhay naman rito ay ang pangangalakal, pagtotroso, pangingisda, paggawa ng semento. At ito naman ang kilalang talon sa Compostela Valley, Tagbibinta Falls, Awao Falls, Malumagpak Falls, Mako Mainit Falls. Ngayon, dadako naman tayo sa Davao del Norte. Ang Davao del Norte na dati kilalang bilang Davao lamang, isang lalawigan sa Pilipinas sa Mindanao. Lungsod ng Tagum ang kapital nito at napapaligiran ng mga lalawigan ng Agusan del Sur sa hilaga, Bukidnon sa kanluran, Compostela Valley sa silangan at ang lungsod ng Davao sa timog. Kabilang din sa Davao ang pulo ng Samal sa timog ng Golpo ng Davao. Dating kabilang sa Davao ang Compostela Valley hanggang naging malayang lalawigan noong 1998. May kabuuang sukat ito na 3,463 kilometrong parisukat. Ang mga bayan nito ay ang Asuncion, Braulio y Duhali, Carmen, Kapalong, New Corelia, Lungsod ng Panabo, Samal, San Isidro, Sabto Tomas, Lungsod ng Tagum, at Talaingod. Ang mga pangunahing produkto naman dito ay ang bigas, saging, abaka, niyog at kape. Ang hanapbuhay dito ay ang pagmimina at pangingisda. Ang mga magagandang tanawin sa Davao del Norte, isa rito ay ang Mount Puting Bato, Montfort Bat Sanctuary, Vanishing Island, at ang Davao Pearl Farm Resort.
Davao del Sur. Ang Davao del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Lungsod ng Digos ang kapital nito at napapaligiran ng lalawigan ng Davao del Norte sa Hilaga at Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani sa kanluran. Nasa silangan naman ang Golpo ng Davao. May dalawa itong lungsod, ito ay ang lungsod ng Davao at ang lungsod ng Digos. Mga bayan, Bansalan, Hagonoy, Kiblawan, Magsaysay, Malalag, Matanaw, Padada, Santa Cruz, Sulop. Mga pangunahing produkto, mais, bigas, saging, niyog, tubo, kape, kakao, durian, mangga at lansones. Mga magagandang tanawin sa Davao del Sur. Malagos Garden Resort, Philippine Eagle Center, Mount Apo, Davao Occidental. Ang Davao Occidental ay isang lalawigan ng Pilipinas na kalilikha lamang. Hiniwalay ito sa lalawigan ng Davao del Sur. Ang pagtatag ng lalawigan ay alinsunod sa Batas Republika bilang 10360 na nilagdaan noong Enero 2013. Naging ganap itong lalawigan makaraan ng isang plebisito na nangyari noong Oktubre 28, 2013. Ang lalawigan ng Davao Occidental ay nahahati sa 5 bayan. Mga bayan: Don Marcelino, Jose Abad Santos or Trinidad, Malita, Santa Maria, Sarangani. Mga magagandang tanawin sa Davao Occidental: Tuque Maclang, Sabang Hot Springs, Malita Museo. Davao Oriental. Ang Davao Oriental ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Mati ang kapital nito at napapaligiran ng Compostela Valley sa kanluran at Agusan del Sur at Surigao del Sur sa Hilaga. Pinakasilangang lalawigan ang Davao Oriental kasama ang punto ng Pusan or Pusan Point. Bilang ang pinakasilangang lokasyon, nakaharap ang Davao Oriental sa dagat Pilipinas, bahagi ng karagatang Pasipiko sa silangan. Mga bayan: Bag-anga, Banay-Banay, Boston, Caraga, Katil, Governor Generoso. Mga magagandang tanawin sa Davao Oriental: Bango Beach, Aliwagwag Falls Eco Park, Sleeping Dinosaur Island. Mga wikang ginagamit sa Rehiyon 11: Davaoeño, Cebuano, Mandaya, Dibabawon, Mansaka, Manobo at Tagalog. Paniniwala at kaugalian. Ang mga Mansaka ay gumagamit ng iba't ibang katawagan sa pagbubuklod ng kanilang pamilya, tulad ng ama, anakon para sa niece or nephew, ina, arayon para sa parents and relatives, babo para sa aunt, igagaw para sa cousins, bana para sa husband, kimod para sa bunsong anak, bayaw at hipag para sa sister-in-law. Pasakayod, pagbibisita ng magulang ng lalaki sa babaeng mapapangasawa nito upang makilala. Pamuko, magkikita ang pamilya ng magkabilang panig para pag-usapan ang halaga ng dote. Pagtawan, ang lalaki ay maninilbihan na sa mga magulang ng babae. Kasamongan, magpapasya na ang mga magulang tungkol sa kasal. Kung payag na ang magkabilang panig, itatakda na ang araw ng kasal at paghahandaan ito. Bugtong ng mga Mandaya. Tuong san tutukanon ko, tagbi na dadalaga ay matigam mana isang kasigulman. Sa Tagalog, maliit pang bata mananahi na sa dilim. Sagot: honeybee. Yaka taligpag yang mangod, wayang magulang. Sa Tagalog, ang bata ay nakalilipad, nagbubuntong hininga na lang ang matanda. Sagot: pana at busog. Tagadi ako, tagadi ako. Sa Tagalog, hintayin mo ako, hintayin mo ako. Sagot: paa. Bugtong ng mga Manobo or Atukon.
lineuman dunta ahiyane nilengote ligawana. Sa Tagalog, isang lawa na papaligiran ng fishing pole. Sagot, mata. Buntod man guntaan he yan ne emon, ed aha ano ne igkiram-kiram da, ne emon igkiwaan no ne igkikawe mo. Sa Tagalog, isang bundok na di halos makita, ngunit abot ito ng mga kamay. Sagot, ilong. Sa lawikain ng mga Mandaya, yang ataog aw madudog dida mamauli. Ang itlog kapag nabasag na, di na maaring maisauli pa. Ing makaan sang kalumluman, mamaimo sang makupo. Sa Tagalog, ang kumain ng bugok na itlog ay sinasabing tamad. Kalandong pa ng syumbang, kabilay pa ng similat. Sa Tagalog, walang maitatago na sa ilalim ng sikat ng araw. Sa lawikain ng mga Manobo, ano'y man tu karabaw na upat tu kubong di pakahidjas. Tagalog, kung ang kalabaw na apat ang paa ay nagkakamali pa, paano na ang tao? Bisan bato no bantilis may doon panahon no ug kahilis gihapon. Sa Tagalog, ang bato kahit gaano katigas, matitibag kapag nababad sa tubig. Tu buhi angod, tu atoy jog, basta maguong on kunad og kaulin. At sa Tagalog, ang babae ay tulad ng itlog kapag nabasag na hindi na mabubuo pa. Bulong. Kung ang aking bigas ay ninakaw ng kung sino man, sumpain siya at paluwain ang kanyang mata, pamagain ang kanyang buong katawan hanggang siya'y mawalan ng hininga. Kwentong Bayan, The Lost Children, Bakiwos and the Woman Who Had Warts. Maikling kwento, tinampikan. Tula, paggikan sa sumilon ni Janine Garcia. Payag ni Errol Merquita. Mga manunulat ng Rehiyon 11. Jose Ang Leongto, siya ay sumulat ng nobelang The Sultanate na handog niya sa mga young overseas Chinese. Naging kolumnista siya ng Mindanao Times at naging tagapamahala ng Mindanao Publisher Inc. Josephine Malay Dischioso, naging isa sa mga manunulat ng UP Summer Writers Workshop noong 1974. Kilala siya sa larangan ng panitikan at sa larangan ng pagpipinta. Pepito Di Farin, isa siya sa mga kinikilalang manunulat ng rehiyong ito. Kilala siya sa palayaw na Peps. Kilala siya bilang isang bilingual fictionist.